Noong nakalipas na mga araw, ika-30 ng Hulyo, 2025, nakaranas ang Japan ng tsunami. Hindi gaanong kalaki ang mga alon kumpara sa mga alon mula sa Great East Japan Earthquake noong 2011, ngunit nagdulot pa rin ito ng malaking pag-aalala sa buong bansa. Napakahusay ng paggana ng tsunami warning system at sinabihan ng mga tao na lumipat sa mas mataas na lugar para sa kanilang kaligtasan. Ipinaalala ng pangyayaring ito sa lahat ng nasa Japan kung gaano kahalaga ang maging handa sa mga sakuna. Ang mga alon ay tumawid sa malawak na karagatang Pasipiko upang makarating sa mahabang baybayin ng Japan mula sa hilagang isla ng Hokkaido hanggang sa mga timog na isla ng Okinawa. Isang malubhang pangyayari ito na maingat na pinagmasdan ng buong bansa. Kaya ano nga ba ang tsunami? Hindi ito isang malaking alon lamang kundi isang serye ng maraming malalakas na alon. Isipin mo na parang pagbaba ng isang malaking bato sa isang tahimik na lawa. Gumagawa ang bato ng mga alon na kumakalat sa lahat ng direksyon. Ang tsunami ay tulad ng mga alon na iyon, ngunit mas malaki at mas malakas. Kadalasan itong dulot ng malaking lindol sa ilalim ng sahig ng karagatan. Kapag ang lupa sa ilalim ng dagat ay biglang gumalaw pataas o pababa, itinutulak nito ang isang napakalaking dami ng tubig. Ang tubig na ito ay pagkatapos ay naglalakbay sa karagatan sa napakabilis na bilis, kung minsan ay kasing bilis ng isang jet plane sa malalim na dagat. Ang mga alon ng kamakailang tsunami na dumating sa Japan ay nasukat sa iba't ibang taas sa iba't ibang lugar. Halimbawa, sa isang lungsod na tinatawag na Ishinomaki, ang mga alon ay halos 50 sentimetro ang taas. Sa ibang mga baybaying lugar, umabot ito sa taas na halos 1.3 metro na mga 4.3 talampakan. Bagaman maaaring hindi ito mukhang mataas, ang puwersa ng isang tsunami ay napakagaling at maaaring magdulot ng maraming pinsala. Kahit ang maliliit na alon ay maaaring magpatomba sa mga tao at makapaggalaw ng mga sasakyan. Seryosong isinasaalang-alang ng gobyerno at ng mga lokal na opisyal ang mga sukat na ito dahil ang kaligtasan ng mga taong nakatira malapit sa baybayin ang pinakamahalagang bagay. Ang pag-unawa sa pangyayaring ito ay tumutulong sa atin na makita kung bakit napakahalaga ng paghahanda. Nagsimula ang tsunami sa malayo, ngunit umabot pa rin ito sa mga dalampasigan ng Japan. Mabilis na ipinadala ang mga babala sa buong bansa sa pamamagitan ng telebisyon, radyo, at mga mobile phone. Pinapayagan nito ang mga tao na malaman kung ano ang nangyayari at kung ano ang kailangan nilang gawin upang maging ligtas. Nagpalabas ang gobyerno ng mga advisory sa paglikas na nagmumungkahi na ang mga tao sa mabababang lugar sa baybayin ay dapat lumipat sa mas ligtas at mas mataas na lugar. Ang mabilis at malinaw na komunikasyon na ito ay isang mahalagang bahagi ng depensa ng Japan laban sa mga likas na pangyayaring ito. Natutunan ito mula sa maraming karanasan sa mga nakaraang taon. Ito ay isang sistema na nakakatipid ng buhay. Ang sanhi ng tsunami na ito ay isang napakalakas na lindol. Hindi ito nangyari sa Japan, ngunit malayo sa baybayin ng Kamchatka Peninsula ng Russia. Ang lindol na ito ay napakalaki na may magnitude na 8.8. Upang maunawaan kung gaano ito kalaki, ito ay isa sa 10 pinakamalakas na lindol na naitala sa kasaysayan. Ang lindol ay nangyari sa malalim sa ilalim ng karagatang Pasipiko sa tinatawag ng mga siyentipiko na megathrust fault. Ito ay isang lugar kung saan ang isa sa mga higanteng tectonic plates ng mundo ay dumudula sa ilalim ng isa pa. Kapag ang mga plate na ito ay natigil at pagkatapos ay biglang dumulas, naglalabas sila ng napakalaking dami ng enerhiya na siyang nararamdaman natin bilang lindol. Ang makapangyarihang paggalaw na ito sa ilalim ng sahig ng dagat ang lumikha ng tsunami. Isipin ang isang higanteng sagwa na biglang itinutulak ang tubig. Iyon ang nangyari sa sahig ng karagatan malapit sa Kamchatka. Isang malaking bahagi ng sahig ng dagat ang itinaas na itinulak ang tubig sa karagatan sa itaas nito pataas. Ito ang lumikha ng unang alon ng tsunami. Mula sa pinagmulan nito, ang mga alon ng tsunami ay naglakbay palabas sa buong karagatang Pasipiko. Dahil ang Japan ay matatagpuan na medyo malapit sa Kamchatka sa kabila ng dagat, ito ay isa sa mga unang pangunahing bansa na tinamaan ng mga alon matapos ang kanilang mahabang paglalakbay sa malawak na karagatan. Ang tiyempo ng pangyayaring ito ay nagdulot din ng pagkabalisa sa ilang tao dahil sa isang hindi pangkaraniwang dahilan. Mayroong isang sikat na manga o comics na tinatawag na The Future I Saw na pinaniniwalaan ng ilang tao na hinulaan ng isang malaking sakuna noong Hulyo taong 2025. Lumikha ito ng ilang pagkabalisa lalo na para sa mga turista. Gayunpaman, ang mga siyentipiko ay nagsasabi na imposibleng mahulaan ang eksaktong oras at lugar ng isang lindol. Ang katotohanan na ang lindol ay nangyari noong Hulyo ay isang pagkataon lamang. Ang mga lindol ay likas na pangyayari na dulot ng mga paggalaw sa kalaliman ng mundo at hindi pa natutuklasan ang aghamang paraan upang malaman kung kailan mangyayari ang mga ito. Ang epekto ng lindol ay hindi lamang limitado sa tsunami. Ang seismic activity sa rehiyon ay napakataas sa parehong oras. Ang mga bulkan sa Kamchatka Peninsula ay naging aktibo. Ang isang bulkan ay nagsimulang maglabas ng lava flows at ang isa pa na pinangalan ng Krasheninnikov ay sumabog sa unang pagkakataon sa loob ng mahigit 600 taon. Ipinapakita nito kung gaano karaming enerhiya ang pinakawalan sa bahaging ito ng mundo. Ang lindol, tsunami, at pagsabog ng bulkan ay lahat ay konektado sa makapangyarihang puwersa na gumagana sa ilalim ng ibabaw ng mundo sa napakaaktibong geological region na ito, isang paalala sa napakalaking kapangyarihan ng kalikasan. Bakit nakakaranas ang Japan ng napakaraming lindol at tsunami? Ang sagot ay nasa lokasyon nito. Ang Japan ay matatagpuan sa tinatawag na Pacific Ring of Fire. Ito ay hindi isang tunay na singsing ng apoy, ngunit isang mahaba, hugis kabayong lugar na pumapalibot sa karagatang Pasipiko. Ito ay isang lugar kung saan nagtatagpo ang ilang tectonic plates ng mundo. Ang mga napakalaking plate na ito ay palaging gumagalaw ng dahan-dahan. Kung saan sila nagtatagpo, maaari silang magtulak sa isa't isa, magdaan sa isa't isa, o ang isa ay maaaring dumulas sa ilalim ng isa pa. Ang patuloy na paggalaw at alitan ay ang sanhi ng halos 70% ng mga lindol sa mundo. Dahil ang Japan ay nasa tuktok ng pagtatagpo ng 4 na pangunahing tectonic plates, ito ay isa sa mga pinaka-seismically active na bansa sa mundo. Ang mga lindol ay isang napakakaraniwang bahagi ng buhay dito.
Habang ang karamihan ay masyadong maliit para maramdaman ng mga tao, may palaging panganib na mangyari ang isang mas malaking lindol. Ito ang dahilan kung bakit ang Japan ay naging isang nangunguna sa mundo sa paghahanda sa lindol at tsunami. Ang bansa ay may mahigpit na building codes upang matiyak na ang mga gusali ay makatiis ng malakas na pagyanig. Ang mga paaralan at mga lugar ng trabaho ay regular na nagsasagawa ng earthquake drills upang malaman ng lahat kung ano ang gagawin kapag ang lupa ay nagsimulang gumalaw. Ang patuloy na panganib na ito ay nangangahulugan na ang Japan ay bumuo ng isa sa mga pinaka-advanced na tsunami warning system sa mundo. Ang Japan Meteorological Agency o JMA ay nagmamanman ng seismic activity 24 na oras sa isang araw. Kapag may malakas na lindol sa ilalim ng dagat na maaaring magdulot ng tsunami, ang JMA ay maaaring magpalabas ng babala sa loob lamang ng ilang minuto. Ang mga babalang ito ay agad na ibinabroadcast sa lahat ng mga channel ng telebisyon at radyo. Ipinapadala rin ng mga ito bilang mga alerto sa mga mobile phone. Ang sistemang ito ay nagbibigay sa mga tao ng mahalagang oras upang lumikas mula sa mga baybaying lugar at lumipat sa mas mataas na lugar bago dumating ang mga unang alon. Ang kamakailang pangyayari malapit sa Kamchatka ay isang perpektong pagsubok sa sistemang ito. Kahit ang lindol ay nangyari sa ibang bansa, maingat na pinagmamasdan ito ng mga awtoridad ng Hapon. Ang Ring of Fire ay nag-uugnay sa lahat ng mga bansa sa paligid ng Pasipiko, kaya ang isang lindol sa isang lugar ay maaaring makaapekto sa marami pang iba. Nang tumama ang 8.8 magnitude na lindol, alam ng Japan na posible ang isang tsunami at nakapaghanda. Ang koneksyon na ito ng Ring of Fire ay kung bakit napakahalaga ng internasyonal na kooperasyon at pagbabahagi ng seismic data para sa kaligtasan ng lahat mula sa mga makapangyarihang likas na pangyayaring ito. Nang may palabas ang tsunami warning pagkatapos ng lindol sa Kamchatka, agad na inilipat sa aksyon ng mga plano sa kaligtasan ng Japan. Ang pangunahing layunin ay upang protektahan ang mga buhay. Nagpalabas ang mga awtoridad ng mga advisory sa paglikas sa halos 2 milyong katao na nakatira sa mga komunidad sa baybayin sa mahigit 220 munisipalidad. Ito ay isang pag-iingat, nangangahulugang ginawa ito upang maging sobrang ligtas. Ayaw ng mga opisyal na magsugal kahit ang inaasahang taas ng alon ay hindi gaanong kalaki. Ginabayan ng mga tao patungo sa mga itinakdang evacuation shelters na kadalasang mga paaralan o mga community center na matatagpuan sa mas mataas na lugar, palayo sa baybayin. Sa kabutihang palad, dahil sa mga maayos na paglikas na ito at sa medyo maliit na sukat ng mga alon, walang malaking pinsala sa mga gusali o infrastruktura sa Japan. Gayunpaman, ang proseso mismo ng paglikas ay maaaring magkaroon ng mga panganib. Nakakalungkot na naiulat na isang tao ang namatay at 10 iba pa ang nasugatan sa panahon ng mga paglikas. Ipinapakita nito na kahit ang mga tao ay lumilipat sa ligtas na lugar, maaaring mangyari ang mga aksidente, lalo na para sa mga matatanda o sa mga may mga problema sa kalusugan. Ito ay isang mahirap na paalala na ang bawat bahagi ng pagtugon sa sakuna ay dapat hawakan ng may malaking pag-iingat upang matiyak na ang lahat ay mananatiling ligtas sa buong proseso. Isa pang pangunahing pag-aalala sa panahon ng anumang lindol o tsunami sa Japan ay ang kaligtasan ng mga nuclear power plants ng bansa. Marami sa mga ito ay matatagpuan sa baybayin. Pagkatapos ng sakuna noong 2011 sa Fukushima Daiichi plant, ang mga alituntunin sa kaligtasan ay naging mas mahigpit. Sa kamakailang pangyayaring ito, maingat na sinusubaybayan ang lahat ng mga nuclear facility bilang pag-iingat. Ang mga manggagawa sa Fukushima Daiichi plant ay lumikas mula sa mga baybaying lugar ng pasilidad. Ang magandang balita ay iniulat ng mga opisyal na walang mga isyu sa kaligtasan o pinsala sa alinman sa mga nuclear plant ng Japan. Nang maipakita na ang mga bagong pamantayan sa kaligtasan ay epektibo sa sitwasyon na ito. Sa conclusion, ang kamakailang tsunami ay isang makapangyarihang paalala sa puwersa ng kalikasan at sa kahalagahan ng pagiging handa. Ipinakita ng pangyayari na ang mga warning at evacuation system ng Japan ay napakahusay na gumagana na nakatulong upang maiwasan ang isang malaking sakuna. Sa pamamagitan ng pag-aaral ng mga nangyari, mula sa pinagmulan ng lindol sa Ring of Fire hanggang sa matagumpay na paglikas ng milyon-milyon, ang Japan at iba pang mga bansa ay maaaring matuto ng mahahalagang aral. Ang pag-unawa kung paano nabubuo ang mga tsunami at kung paano tumugon sa mga ito ay mahalaga para sa pagliligtas ng buhay. Para sa isang bansa tulad ng Japan, ang patuloy na pagbabantay at paghahanda ay hindi lamang isang patakaran kundi isang kinakailangang paraan ng pamumuhay.